This conference is being recorded. O Yahweh, Diyos ng langit at lupa, sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila.
Can we request isa pang kanta? Wala pa si Pastor Noel. Ating purihin ang Panginoon na siyang lumalang sa atin. Ang pag-ibig niya ay laging tapat. Dakila ang kanyang mga gawa. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Ating purihin ang Panginoon na siyang luwalang sa atin. Ang pag-ibig niya ay laging tapat. Dakila ang kanyang mga gawa. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. Ating purihin ang Panginoon na siyang lumalang sa atin. Ang pag-ibig niya ay laging tapat. Dakila ang kanyang mga gawa. Dakila, dakila, dakila ang Diyos sa lahat. 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 Dakila ang Diyos sa lahat. Dakila ang Diyos sa Hallelujah. Pastor Magandang Noel. gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono.
Tayo po ay nasa bahagi na ng pagpapahiwatig ng banal na salita at bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, mahal na Diyos Ama, sa gabing ito na kami po ay dinala ninyong muli at nagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line na ito. Basahin niyo po, Panginoon, ang mga salita na ipapahiwatig sa amin ni Pastor Noel. Basahin niyo po si Pastor Noel, Panginoon, at nawa ang lahat ng mabuting balita na ito mula sa inyo ay matimo sa aming mga kaisipan at pagkalooban rin po kami ng malinis na puso at kaisipan, Panginoon, na handang tumanggap ng inyong mga aral. Ito po ang aming basahin niyo din po ang lahat ng dadalo sa gabing ito sa prayer line at ito po ang aming pasalamat sa inyo. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Pastor Noel. Magandang gabi po, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Okay ka na ba? Isang linggo po akong may karamdaman, subalit salamat sa Panginoon dahil sa pinagaling na po niya tayo. Amen. Ating pong sakit. Sa gabi pong ito ay marami pong salamat sa Panginoon at muli tayong magkakasama sa prayer line po na to. Kasama po ang Consuming Fire. At salamat po sa ginagawa ng Panginoon sa Glory Tabernacle. At isang magandang gabi rin po kay Bishop Mel Malto at sa lahat po ng ating kasama dito po sa prayer line. Atin pong itutuloy ang mensahe ng Panginoon na ang pamagat ay ang iba't ibang pangamba ng lingkod ng Diyos at ang mga katugunan ng ating Panginoon. Kung inyo pong naaalala ay nagpasimula po tayo sa serye po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na to patungkol sa mga pinagdadaanang mga pangamba ng isang lingkod ng Diyos. At atin nga pong tinunghayan ang buhay ni Moises bilang isang lingkod na tinawag ng ating pong Panginoong Diyos. At sa pagkatawag ng ating Panginoong Diyos sa kanya ay nagsalita rin si Moses sa ating Panginoon patungkol sa iba't ibang mga agam-agam na pumupuno sa kanyang mga puso. At ang mga pangamba na ito ay tahasa namang binigkas ni Moises sa harapan ng Diyos. Ang una nga pong pangamba na kanyang binanggit ay walang iba kundi ang pangamba patungkol sa kanyang katayuan. Pangalawang pangamba na kanyang binanggit sa ating Panginoon patungkol sa kanyang pagtatawag ay pangamba patungkol sa kanyang kaalaman. Subalit sa mga pangamba na binanggit na ni Moises na ito bilang tinatawag ng ating Panginoong Diyos sa paglilingkod sa kanya ay pinangako naman ng Diyos ang kanyang presensya at ang ating Panginoon ay tunay na sinabi sa kanyang lingkod na siya ay sasakan niya. At binigyan pa rin ng ating Panginoon ng mga palatandaan itong si Moises na ang ating Panginoon ay tunay na hindi siya iiwan sa kanyang paghayo sa pangalan ng ating Panginoon. Well, sa gabi pong ito ay tutunghayan po natin ang ikatlong pangamba ni Moises bilang lingkod ng ating Panginoon. Ang pangamba po na ito ay makikita natin sa aklat po ng Exodo, ika-4 na kabanata sa talatang ika-10. Ang sabi po dito, at sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikip mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Ito po ay walang iba kundi ang pangamba patungkol sa kakayahan
Ano po? Si Moises ay tunay na inatasan ng ating Panginoon na magpunta kay Pharaoh upang kanyang ihayag ang dakilang plano ng Diyos sa isang leader ng napakamakapangyarihang bayan na merong makapangyarihang mga mananandata, mga sundalo. At dito ay siya rin ay mangungusap sa kanyang sariling bayan, sa kanyang kapwa mamamayan. At ang sabi ni Moises sa ating Panginoon ay hindi siya marikit mangusap. Ibig sabihin ay sinasabi niya sa ating Panginoon, wala siyang kakayanang magsalita ng maayos at upang itong kanyang pagsasalita ay maging kaingga-inganyo sa pakinig ng kanyang mga kakausapin upang sila ay mahikayat doon sa nais niyang mangyari, na sila nga ay tunay na maniwala na siya ay sinugo ng ating Panginoon. At sabi niya, kahit na noon pa, ay wala siyang tinataglay na ganunong uri ng abilidad. Hindi siya marunong magsalita sa harapan ng mga tao. Kay Faraon o kaya sa kanyang mga kapwa mamamayan, mga kapatid. At dito ay sinasabi ni Moises na merong diferensya ang kanyang dila sapagkat umid. Ibig sabihin, siya ay sabihin na nating pamali-mali magsalita. Pamali-mali mangusap. At katulad nga po ng ating binanggit nung una, mga kapatid, na hindi natin sinisikap na maging si Moises. Subalit nga, marahil, ay mayroon din tayo mga ganitong uri ng agam-agam bilang mga lingkod ng Diyos. Sapagkat alam naman po natin na bilang mga lingkod ng ating Panginoon na tinawag ng ating Diyos ay humigit kumulang, mga kapatid, sa atin pong mga panahon ng paglilingkod ay nakikisalamuha tayo sa mga tao. Kumaharap tayo sa mga tao, iba't ibang tao ang ating nakakausap, mga kapatid. At marahil ito rin ang ating struggle, ito rin ang ating pong pinangangambahan, minsan pinangingilagan sapagkat nakaharap po tayo sa isang kakulangan na nakikita natin sa ating buhay, sa ating mga sarili. Marahil sa pagiging lingkod ng Diyos o sa pagiging isang Kristiyano na tinatawag ng ating Panginoon. Ganito rin ang ating pong sinasabi. Hindi tayo marunong magsalita. Kulang ang ating kakayahan. Di naman po kaya ay marahil hindi naman sa kakayanan sa pagsasalita ang ating pong ang ating kakulangan. Marahil sa ibang mga bagay. Kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. Kakulangan ng abilidad, sa kung anong ministry tayo inilalagay ng Diyos. Kung hindi man po sa pagsasalita, siguro sa pamamahala, kundi man po sa pamamahala, mga kapatid, ay marahil sa atin pong pag-awit, hindi man kaya, maraming bagay na maaari po nating makita sa atin pong mga buhay na marami tayong mga kakulangan. Subalit, ang tugon naman ng ating Panginoon kay Moises ay ganito. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Sabi po ng Panginoon sa talatang 12, ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Dito po, ang pinaka-encouragement na maaari po nating tanggapin
mula sa salita ng Panginoon ay ang katiyakan na kung ang Diyos ang tumawag sa atin at siya rin ang nagsusugo sa atin at siya rin po ang tunay na naglalagay po sa atin sa isang specific ministry na kung saan nais tayong mag-function ng atin pong Panginoon, ay siya rin po ang magbibigay sa atin ng abilidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos upang atin po namang magampanan ang pinagagawa ng atin pong Panginoon. Ito po ang isang bagay na makikita natin maski sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung inyo pong papansinin ang ating Panginoong Hesus ay ang berbo ng Diyos na nagkatawang tao. Subalit sa kanyang pagiging tao, mga kapatid, siya po ay nanatiling Diyos. Ngunit sa kanya pong pagmiministeryo, mga kapatid, bilang sinugo ng Ama mula sa sangkalangitan, ay tunay na siya ay pinahiran po ng banal na Espiritu Santo. Ito nga po ang kanya pong sinabi sa aklat po ni San Lucas sa ika-4 na kabanata sa talatang 18. Ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus ay ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon." At ganito rin naman po ang ginagawa ng ating Panginoon sa kanya pong mga lingkod, sa kanya pong iglesia, mga kapatid, na kanya pong inilalagay doon po sa tamang dapat nilang kalagyan sa katawan ni Kristo, upang doon po mismo sa eksaktong lugar na kung saan sila inilagay ng ating Panginoon ay makapaglingkod sila sang-ayon doon sa abilidad na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, kung meron po kayong panahon ay basahin po ninyo ang unang Korinto 12 kabanata, ang unang Korinto 14 na kabanata, ito pong Efeso 4 na kabanata, at ito pong Roma 12 kabanata. At makikita po ninyo doon na ang Diyos mismo ang naglalagay ng supernatural ability sa kanyang mga lingkod na kanya pong ginagamit bilang daluyan ng kanyang buhay at kapangyarihan sa kanyang katawan mismo. Kaya nga po ang tugon ng ating Panginoon kay Moises ay ang sabi niya ay ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sa iyong bibig. Dito ay binigyan mismo ng ating Panginoon ng napakapayak na direksyon o na focus itong si Moises, sapagkat hindi lang sinabi ng Panginoon sa kanya na ako isa sa iyo, kung hindi ang sinabi ng Panginoon sa kanya, ako isa sa iyong bibig. Ibig sabihin kung ano yung kinatatakutan mo sa iyong paglilingkod, at kung ano yung pinoproblema mo sa iyong paglilingkod, ay ito ay bibigyang katugunan ng ating Panginoon dahil ito ay mga takot na ikaw mismo ang lumilika sa iyong sariling isip, o di man kaya ito ay isang takot na binigyang daan mo lamang mula doon sa kaisipan ng kaaway. Isang kaisipan na mula sa kaaway na binigyang daan mo sa iyong isip.
Kung kaya naman, pinuno nito ang iyong puso. Kaya itong excuse na to o itong pangamba na to na hindi mo kayang gawin ang pinagagawa ng Diyos ay lumalabas sa iyong bibig at nagsisilbing ito mismo yung takot sa iyong puso. Mga kapatid. Tandaan po natin sa ating pong paglilingkod sa Diyos, huwag po nating isipin na mayroong nakita ang Diyos na kakayanan natin kaya tayo tinawag ng Diyos. Ulitin ko po. Huwag po nating isipin na mayroong kakayanang nakita ang Panginoong Diyos sa atin kung kaya niya tayo tinawag sa paglilingkod. Hindi po ganon. Hindi dahil sa mayroon tayong kayang gawin kaya tayo tinawag ng Diyos. Wala pong kinalaman sa ating kayang gawin o hindi kayang gawin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang lahat ng bagay po na ito ay dahil lamang sa kanyang biyaya. At tayo po'y makapaglilingkod sa Diyos, hindi po sa pamamagitan ng atin pong sariling mga abilidad, kakayanan, mga talento, kundi maglilingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anointing, ng kanyang kapuspusan, ng pagpapahid ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Dito nga po sa aklat po ng mga gawa, mga kapatid, ay si Pedro at saka si Juan ay tunay na humahayo at nangangaral ng salita ng Diyos sa pangalan ng ating pong Panginoon. At sila po ay nakaranas po ng pag-uusig dito. Ngunit ang sabi po ng aklat po ng mga gawa, ika-4 na kabanata sa talatang 13, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan. At pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. At nang makakita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. So dito po ay makikita natin, mga kapatid, na hindi po sa pamamagitan ng karunungan ng tao kaya kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Walang kinalaman ang kakayanan ng tao sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ang lahat po ay patungkol sa mayamang biyaya, karunungan, kapangyarihan, habag ng ating pong Panginoon. At ang isang bagay na makikita natin dito kay Pedro at kay Juan ay ang kanilang lubos na pagpapasakop at kanila pong lubos na pagdepende, pagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos. Kung kaya naman, ang ating Panginoon ay sumakanila at tunay na sila'y sinamahan ng ating Panginoong Diyos. At ang pagpapatunay na kasama nila ang ating Panginoon nung pagkakataong iyon ay walang iba kung hindi ang yung taong pinagaling ng ating pong Panginoong Diyos. At sila po ay hindi po nangusap sa pamamagitan ng matatalinong salita at kung ano-anong mga bagay, kundi ang ebidensya nila ay walang iba kung hindi kumilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan at nakita ng mga tao na may sakit na pinagaling ang Diyos. Mga kapatid. Hindi ko po sinasabi na ito lagi ang palatandaan, mga kapatid. Hindi ko po sinasabing ang mga kababalaghan na mula sa Diyos lamang ang palatandaan. Kung hindi, ang ibig sabihin lang nito ay kung tayo'y tinawag ng Diyos, ay sasamahan niya tayo at patutunayan niya na tayo ay kanyang tinawag
sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pagkilos. Etong sinasabi ng Panginoon kay Moses. Parang sinasabi sa kanya ng Panginoon na huwag nating limitahan ang makapangyarihang Diyos na siyang tumawag sa atin. Huwag nating limitahan ang kakayanan ng makapangyarihang Diyos. Dahil meron tayong mga personal na kakulangan na nakikita patungkol sa ating mga kakayanan. Huwag nating isipin na dahil hindi tayo marunong magsalita ng marikit, ay hindi na makapangungusap ang ating Panginoong Diyos. Huwag nating isipin na kung tayo ay napipigilan ng ating pong mga personal na mga disabilidad, ay hindi na makagagawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay, mga kapatid. Ang Diyos ay tunay na higit pa sa kakayanan ng ating mga buhay. Sapagkat siya ang makapangyarihang Diyos. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, si Jesus ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po dito ay ini-encourage ko po ang ating mga kapwa-lingkod sa ating Panginoon. Tayo po ba ay nadi-discourage sa ating paglilingkod, sa ating pagkatawag sa ating Panginoon? Marahil nagsisikap ka na makapaglingkod ng maayos sa Diyos. Ngunit hindi naman maiwasan na ang ating kaaway ay gumagamit ng mga instrumento upang ikaw ay panghinaan ng panghinain sa iyong loob. Marahil meron kang mga tao na iinkwentro sa iyong paglilingkod na ikaw ay pinipintasan, ikaw ay pinagtatawanan, pinapansin nila palagi ang iyong mga kakulangan, ikinukumpara ka sa iba na mas magaling kaysa sa iyo, mas marunong kaysa sa iyo, mas maraming gawin, nagagawa kaysa sa iyo, mas maraming alam kaysa sa iyo. At marahil sa iyong pag-iisa, sinasabi mo, Panginoon, tinawag mo ba talaga ako? Kapatid, kapwa-lingkod ko sa ating Panginoon, kung ikaw ay tunay na kinaugnay ng ating Diyos sa iyong puso, at alam mo na ang ating Panginoon ay nangusap sa iyo, at tinawag ka, at yan ay binigyan niya ng iba't ibang patunay, una sa lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Ikalawa, sa pamamagitan ng mga otoridad na inilagay ng Panginoon sa buhay mo na kanilang binigyang patunay o confirmation ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, ay huwag kang magpadala doon sa mga nakikita mong kakulangan, sa mga nakikita mong kakulangan sa iyong kakayahan, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin, ang siyang tunay na magsasagawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang sakdal, sa pamamagitan ng kanyang unat na kamay, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pagkilos na maski ang kaaway at ang kanyang mga hukbong masasama ay hindi kayang pigilan ito, mga kapatid. Ang abilidad, ang kapangyarihang kumikilos sa atin na binigay ng ating Panginoon ay tunay na higit pa doon sa ating iniisip, sapagkat ito ay isang uri ng kapangyarihan na hindi po nabibilang sa mundong ito. Ito ay isang uri ng pagkilos ng Diyos na hindi po kayang gawin ng tao at hindi kayang supilin
ng anumang kapangyarihan ng kadiliman. Para po itong kapangyarihan na ipinakita ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay mula sa mga patay. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay hindi napigilan ang pagbangon ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng kamatayan, ang kapangyarihan ng kadiliman, ang kapangyarihan ng kaaway ay walang nagawa sa ating pong Panginoong Hesus. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Tayo ay hahayo sa pamamagitan ng resurrection power ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, sa pamamagitan ng kanyang hindi mapipigilang paggawa, ay sa pamamagitan nito, doon tayo lalakad at doon tayo hahayo, kapatid. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon kay Moises, ay, ang sabi niya, ngayon nga'y yumaon ka. Yan. Marahil kung tayo po ay, kapatid, na di-discourage, it is time for us to pray. I-refresh po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sariwain po natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Kapatid, sariwain po natin mula sa kanyang salita ang katapatan ng Diyos. Sariwain po natin sa kanyang salita ang salita ng ating pong Panginoon patungkol sa kanya pong sa kanyang mga plano sa ating pong mga buhay bilang lingkod niya. At ang aking pong panalangin ay huwag tayong magpadala sa takot patungkol sa ating mga kakayahan. Yun lamang po at marami pong salamat sa pagkakataong pinagkaloob muli ng Diyos na tayo po'y makapakinig ng kanyang salita. Magbabalik po tayo sa susunod po na Martes upang ituloy po natin ang mensahe ng ating pong Panginoon. Purihin po ang Diyos at pagpalain po kayong lahat. Amen. Amen. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord. Napakagandang mensahe sa gabing ito. Nawa ay napakinggan yung buong mensahe at kung hindi man ay nasa website tayo ng Glory Tabernacle prayermeeting.blogspot.com. Doon po ninyo maririnig ang mga mensaheng naririnig nyo every Tuesday sa prayer line na ito. Salamat na muli, Pastor Noel. Magpagaling ka. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request, praise report, o anumang testimony ang ibig niyong ipahiwatig sa prayer line. At sa lahat ng mga nakikinig, ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At sa mga nakikinig at mga prayer intercessors, sa mga silent listeners, nakabukas na po ang ating linya sa gabing ito. Sino po ang nasa linya na may mga prayer requests? Hallelujah. Sister Lai? Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Wala pa ang mga kasama natin. Sa gabing ito, hindi lang baka busy sila. Okay, so ipanalangin natin ang mga prayer intercessors. Hindi natin alam ang mga nangyayari o kung ano man ang busy sila, nagtatrabaho at siguro ay nasa daan pa.
So, itataas natin sila at kung ano man po ang mga prayer requests ay isa-isa nating itataas. Sister Claire, can you pray for all the prayer intercessors? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God, that, Lord, as Moses was your servant, Lord God, help us, Lord God, not to look at our lack, Lord, but of you giving us the ability to do what you've called us to do, Lord God. Lord, tonight we want to lift up every prayer intercessor on this prayer line. We pray, Lord, that wherever they are, Lord God, that you be with them, that, Lord, you would use them mightily as they minister to your people. Lord, let their lives be a light, a witness, and a testimony of who you are in their lives, Lord God. Lord, we lift up Sister Lila, head of the music ministry, that, Lord, you continue to use her mightily as she praises you in worship, Lord God. Lord, we lift up Sister Cynthia, that, Lord, you continue to use her as your preacher every Monday. Lord, we also lift up, Lord God, Sister Connie, that you use her children's ministry in Samar, that, Lord, you continue to rebuild that church after it was damaged by the typhoon, Lord. And, Lord, we also lift up Sister Cheat and her nursing home and children's ministry, that, Lord, you continue to use her mightily to minister to the seniors and also the children. Lord, we pray for complete healing and restoration after her follow-up to her procedure, Lord God. Lord, bring complete healing and restoration to her, Lord God. And Lord, we lift up every prayer intercessor on this prayer line. We thank you, Lord God, for your people who will stand in the gap, Lord God, and lift up the needs of your people tonight, Lord. Lord, as they come and pray, Lord, we pray for the Holy Spirit's presence and anointing on everyone who will pray tonight. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. You're welcome. Patuloy tayong magpipray para sa ating bansa, Pilipinas, gayon din dito sa Amerika. Nawa ay maging matatag ang ating mga our faith, ang standing natin sa Lord habang napakaraming nangyayari sa paligid natin. Nawa ang focus natin ay ang ating Panginoon at tayo ay patuloy na magsiserve sa Kanya. Hallelujah. Pwede nating tawagan si Sister Lai upang ipanalangin ito. Amen. Oo. Hallelujah. Salamat po, Diyos Ama pa. Sa samandaling ito ay makapagbigay kami ng papuri at pasasalamat sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang bansang Pilipinas, Panginoon, na sa kabila po ng napakaraming kahirapan na pinagdaanan mula sa bagyo, digmaan, at sa kasalukuyan ay marami pa rin pong kahirapan na dinadanas ang mga tao, Panginoon, ay nandiyan po kayo palagi at nakahandang tumulong. Tinataas niyo po ang mga naaapi, pinapagaling niyo po ang mga may sakit naming mga kababayan. Gumagawa po kayo ng mga pagpapagaling, pagpapairal ng hustisya sa mga nangangailangan ng hustisya sa gobyerno at sa mga maliliit na tao. Mahal na Diyos,
kabataan po sa Pilipinas, itinataas po namin sapagkat karamihan po ay gumagaya sila sa kung ano man po ang nakikita nilang nauuso, Panginoon, sa takbo ng panahon. Tulungan niyo po sila na malinawan ang kanilang mga kaisipan, na huwag makalimot, Panginoon, na magbigay papuri at paggalang sa inyo bilang kanilang Diyos, Panginoon, at paggalang din po at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Mahal na Diyos, ang karaniwan po sa mga bata na mahirap, salamat po nakakapag-aral, Panginoon, pero mayroon din pong nangailangan ng edukasyon, Panginoon. Nawa ang lahat po ay matutong magbasa ng inyong mga salita, at higit sa lahat ay tinataas po namin ang mga magulang na sana po ay magsilbing gabay, tunay na gabay ng mga kabataan upang sila ay magsilak may takot sa inyo, may takot sa Diyos. Panginoon, basbasan niyo po ang aming gobyerno, ang kasalukuyang mga problema, Panginoon, ang pagsakop ng bansang China sa mga isla ng Pilipinas, Panginoon. Hari nawa po na manaig din ang hustisya sa bagay nito, at ang mga pamunuan po ng gobyerno, basbasan niyo po sila, Panginoon. Nawa ang kanilang mga kaisipan ay magkaroon ng tunay na diwa ng paglilingkod sa Diyos at sa tao. Panginoon, tulungan niyo po na maging matuwid ang lahat ng pamunuan ng aming bansa. Gayon din po naman dito sa bansang Amerika, ang nalalapit po na pagpapalit ng pamunuan, ay dalangin po namin na kung sino ang karapat-dapat po ay siyang mahalal, Panginoon. Ang mga sundalo, Panginoon, na pinadala po sa iba't ibang panig ng daigdig, na hanggang ngayon po ay nakikipaglaban pa rin upang kami dito ay magkaroon ng kapayapaan at kalayaan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagulangin niyo po sana kung sino ang may karamdaman, at loobin mo po na makabalik din po sila sa kanilang mga pamilya. Basbasan niyo po ang kanilang mga pamilya, mahal na Diyos, sa lahat ng subaybayan at pagkalooban ng mga pangailangan nila at ang kanilang mga anak, Panginoon. Hari nawa po, Panginoon, ang bansang Amerika ay magkaroon po ng pagbabago, Panginoon. Mawala po ang hindi karapat-dapat na mga kalakaran, katulad ng pagpapakasal ng parehong babae at parehong lalaki. Panginoon, matutuhan po sana nila na tunay na kayo po ang Diyos na lumalang sa kanila, at dalawa lamang po ang tunay na diwa ng at kahulugan ng mag-asawa, Panginoon. Ang mga bata po, Panginoon, na kinikilala nila at ginawa nilang mga anak, Panginoon, kayo lang po ang makakatulong sa kanila. Huwag naman po sana, Panginoon, na patuloy silang bulagin ng kaaway. Panginoon, lahat po sana ng taong nangailangan ng inyong kaligtasan, Panginoon, dahil ay makita po nila ang inyong pagpapakasakit sa krus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa po ay magpadala kayo ng mga tao na makapag-ministeryo sa kanila, na makita nila ang katotohanan. Ito po ang aming samot dalangin. Maraming pa po, Panginoon, na problema at mga hindi nabanggit, ay kayo na po ang bahalang magdagdag sa aming mga pagkukulang. Maraming salamat. Ang papuri at pasasalamat ay binabalik po namin lahat sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Lai. God bless po. God bless you.
ipanalangin din natin yung mga kapatiran natin na they're going through trials and sufferings, lalong-lalo na yung walang mga trabaho, yung mga under financial difficulty, yung mga nagkakaroon ng eviction, wala silang matitirahan sa mga darating na araw. Kaya nasa puso natin sila at itataas natin sila sa gabing ito. Gayon din ang mga pamilyang nangangailangan ng mga pamilyang nangangailangan ng kaligtasan, salvation, at kung ano man ang mga dinaranas nila sa mga araw na ito. Maaring tawagan ko si Sister Chit. Hello, Sister Marina. Yeah? Hi, Sister Chit. Nasa bahay ka na? Oo, nasa bahay na. Okay. Namili kasi kami sa Stop and Shop. Tapos bigla rin nakalimutan. Tapos sabi ko, naku, mauwi na tayo. Prayer time. Kumusta ang follow-up? Ay, hindi pa bukas pa. Bukas pa pala. Okay. So, tama-tama itinaas ka namin sa araw na to. Salamat sa Diyos. Continue ang prayers natin para sa iyo. Okay. Narinig mo yung prayer request? Oo, narinig ko yung prayer ni Sister Claire. Yung prayer request para sa yung mga brothers and sisters na nagkakaroon sila ng mga financial problems, mga lalong-lalo na yung mga wala pa ring trabaho, yung mga nagkakaroon ng mga eviction na sa darating na araw, wala na silang matitirahan. Ililip up natin sila at gayon din yung mga kamag-anakan or kababayan natin ang mga nangangailangan ng salvation. Okay, Ate Chit. Yeah. Napakabait ng Panginoon, Lord. Alam mo, kahit na anong pang kahirapan ang dumanas, hindi ko babayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen. Lagi tayong tatawag sa Kanya, saka lalapit sa Kanya, sapagkat saka mag-pray sa Kanya. Kasi, siyempre, hindi niya makakalimutan yung mga, sabi nga ni Lord, the eyes of the Lord is always upon the righteous. Amen. Amen. Back and forth. So, kahit na ano pang mangyari, we don't know what will happen, but if we trust God, He make a way out of no way. And He transformed dark yesterdays into bright tomorrows. Hallelujah. Whatever happens, all things work together to good to those who love God and who are called according to His purpose. Ano nga yung oh God, Ikaw po ang bahala sa buhay namin. Maraming krimen, maraming nangyayari, maraming balitang ganito, ganyan, maraming daranas ng kahirapan. But Father, Lord Jesus, ang aming pag-asa ay sa iyo. Sa iyo lang kami titingin sapagkat Ikaw ay punong-puno ng kababalaghan. Ikaw ay hindi mo matitis ang iyong mga anak na maghirap at beg bread, Panginoon. So sa oras na ito, Panginoon, tinataas ko, Lord, sa iyo ang lahat ng mga kapatiran na abot ng panalangin namin. Napakarami po sila para i-mention namin isa-isa. Panginoon, hindi mo sila pababayaan. Katulad din ng ginagawa mo sa buhay ng lahat namin sa mga answered prayers. Hindi mo kami pinapabayaan. Hindi mo kami ikuput to shame, but i-uphold mo kami, Lord. At papatnubayan at bibigyan ng kaparaanan upang mabuhay ayon sa iyong pagtawag sa amin, Panginoon, Lord. At maging blessing pa sa iba, Panginoon, Lord God. Salamat po sa iyong mga
mga promises na kapag humawa kami dito ay talagang tinutupad mo. Oh God, lahat ito ay punong-puno ng milagro, Panginoon. Kaya Lord, lubos-lubusin mo po na hipon ang aming puso na tuluyan namin isurrender ang buhay namin sa iyo, magtiwala kami sa iyo na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan. Tinataas ko po yung mga walang trabaho, Lord. Napakarami mga taong walang trabaho, Lord. But Father, you are the owner of all jobs. You can move the hearts of people to get your children, Lord. So Father, ngayon sa oras na ito, yung mga walang trabaho, bigyan mo ng kaparaanan at ikaw ang mag-create ng jobs nila, Panginoon, katulad ng ginawa mo sa akong mga anak, Panginoon, Lord God. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. So, Lord, tinataas ko po sila, Lord God. Bigyan mo po sila ng pag-asa. Bigyan mo po sila ng mga trabaho. Bigyan niya po yung mga nangangailangan. Lahat naman po kailangan ng pera. Yung nangangailangan po at nag-ihirap. Panginoon, lukuban mo sila ng iyong banal na Espiritu at encourage and raise them up. And let them know that you are faithful God. Dahil padadala mo ang iyong anghel para mag-deliver ng pera, wala pong imposible. So, Panginoon, tulungan mo kami na surrender ang buhay namin sa iyo. Ganon din itong prayer line ito, Lord. Ituro mo sa amin ang dapat namin ipanalangin. Ang bansang Amerika, tinatas namin sa iyo, Panginoon, Lord. I-turn mo po ang mga hearts ng mga tao sa iyo, Panginoon, sapagkat yun lang ang kaparaanan upang mabago ang present situation na dapat malaman ng lahat ng tao na ang tanging solusyon ay ikaw lamang, Panginoon kong Jesus. So, Lord, binibigay namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid na alam mo ang kanilang mga dinaranas. Alam mo po lahat ang mga kailangan ng bawat isa sa Panginoon. Katagpuin po sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Mahal kong banal na Espiritu, hipuin mo po sila at mangusap sa kanila at bigyan sila ng matatag na pananampalataya na ikaw ay hindi katalikod sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong katapatan, at iyong presensya sa prayer line nito ngayong gabi. Basbasan mo po ang bawat isa, pagpalain mo po sila, hipuin mo po yung may mga sakit, Panginoon. At hipuin mo po si Pastor Mel at si Pastor Marina, basbasan mo po sila ng iyong pagpapala, Panginoon, nang dumalay ang iyong pag-ibig sa kanila, na makita ng mga taong tunay na kalawanayagan na nanggagaling sa iyo. Gamitin mo po sila at i-provide mo po ang kanilang mga pangailangan, ganun din ang kanilang mga pamilya. Bigyan mo po sila ng kalakasan ng katawan. Layo mo po sila sa anumang tukso ng demonyo, sa anumang masasama. At Lord, patuloy mo silang gamitin upang makakuha ng maraming kaluluwa na makakilala sa iyo, Panginoon. Basbasan mo po, Panginoon, ang iyong blessing itong prayer line na ito at makarating sa mga lugar na hindi nakakarinig ng iyong ebanghelyo. Tanging Lord, sila ay makakilala rin sa iyo. Purihin ka namin, sambahin ka namin ngayong gabi, luwalhatiin at tinaas-as namin ang iyong pangalan ngayon at magpakawalang hanggan. Iniibig ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon kong Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Chip. Okay. Thank you. Salamat. Thank you. Sino pa po ang nasa linya na may mga prayer requests? Ipanalangin natin ang mga maraming atake ang enemy sa bawat kapatiran. Marami rin ang nalulugmok. Meron ding talagang nakatayo sila. So, panalangin natin ang faith of every brothers and sisters na patuloy silang maging malakas sa kanilang inner man, sa kanilang faith.
ipanalangin natin ang bawat isa sa kanila, even us, Lord God, at tayo nga po ay nagpapasalamat sa mga pangako ng ating Panginoon. Maaring tawagan ko si Sister Connie. Ay, hello, magandang gabi sa iyong mga kapatid. Magandang gabi naman, Sister Connie. Pwedeng pakitaas ang mga kapatiran, maski tayo na maging matatag ang ating faith, ang ating inner man, na kahit na kung ano-anong pinapadala ng kaaway ay hindi siya mananalo sa atin sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Hallelujah. Thank you. Nasa trabaho ako ngayon. So, I will go ahead na mag-pray, pero pag naputol, ibig sabihin na andyan siya. Yung ko, employer. Amen. Okay, Sister Connie. So, thank you, Lord. Hallelujah. Ama namin na sa langit, na banal na aming Ama na Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo ngayong gabi na binigyan mo kami ng pagkakataon na makalapit sa iyo sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iyo sa pananalangin. Panginoon, nalalaman namin na kami ay malaking pagkukulang dahil sinabi mo po sa iyong banal na salita na ang kagustuhan mo ay kami ay laging lumalapit sa iyo at dinadala namin at ibinibigay namin sa iyo lahat ng aming mga pangyayari sa buhay, kung ano man ang aming mga hinaharap at mga gusto naming makamtan o kung ano man ang aming nararanasan sa kasalukuyan o maging masaya man o medyo mahirap. At Lord, kagustuhan mo na kami ay laging nakabukas sa iyo. Kami ang nagkukulang, Panginoon. So, nangihingi kami ng kapatawaran sa iyong bawat isa. Kami, Lord God, tatawarin mo kami sa aming kakulangan, Panginoon. Panginoon, bago sa lahat, hinihiling namin, Panginoon, sa iyo na bigyan mo kami ng lakas loob na magkaroon ng pang-uunawa sa bawat isa at una sa lahat ang pagmamahal na galing lang kay Panginoong Hesus na para sa bawat isa sa amin na yun ay aming maibigay at aming sumaamin sa aming mga puso. Panginoon ko, bigyan mo ang aming mga puso ng paggalakan at lakas na kahit mahirap na tinataguyod ang buhay at nagsisikap, Panginoon, masaya naman dahil nasa piling mo kami at ang iyong espiritu ay nasa amin at namamahay sa aming mga puso. Panginoon, nagpapasalamat kami na patuloy mo kaming inaakay, na pinapalakas ang aming loob at pinapaalalahanan. Nagpapasalamat kami sa banal na espiritu, Panginoon. Salamat sa iyong banal na salita, Panginoon. At Lord, hiling namin na magkaroon kami ng pagkukusa na magsilbi sa iyo, na hindi na kailangan hilahin pa o kumbidahin o hipuin mo ang bawat
puso, bawat isa sa amin na nasa katawan ng kapatiran, na kami ay magkaroon ng bawat isa na pagkukusa na magkaroon magkaroon ng desire na magsilbi sa iyo, Panginoon ko, at yun ay mismo pagmula sa aming puso, Panginoon ko, na kami mismo ay nauuhaw sa iyong katarungan, na kami mismo ay hinahanap-hanap namin ang iyong presensya, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon ko, na kahit hektik, yung talagang sobra ang mga gawain at mga kung ano-anong nakakaabala sa amin, nandyan ka pa rin, Panginoon ko, na matapat, na tumatawag sa amin na lumapit sa iyo, Panginoon, dahil iyon lang ang aming kaligtasan at ang aming kalakasan, Panginoon ko. At nagpapasalamat din kami, Panginoon ko, na binigyan mo kami ng mga pamilya na nagmamahal sa amin, at ang aming mga anak, kamag-anakan, Panginoon ko. Hinihiling din namin, Panginoon ko, na kung sino man ang mga nangihina, Panginoon ko, na bigyan mo sila ng pagkakataon na mabuksan ang kanilang puso at ang kanilang isipan, Panginoon ko. Bigyan mo sila ng daan, Panginoon ko, na lumapit sa iyo at maging malakas, dahil sabi mo, Panginoon ko, na ikaw ang tinapay sa buhay, Panginoon ko. At ikaw lang, Lord, ikaw lang, Panginoong Hesus, ang makakapagpalakas sa amin. At salamat, Panginoon ko, na binigyan mo rin kami ng mga trabaho, at yung mga ibang walang trabaho, Panginoon ko, itinataas namin sa iyo, Panginoon ko, na sakupin mo sila na sa iyong blessing, sa iyong bendisyon, Panginoon ko. At Panginoon ko, ang mga kapwa namin, mga naglilingkod sa iyo, Panginoon ko, na bigyan mo rin sila ng tibay ng loob at pagsitiis, Panginoon ko, at lumawak ang aming mga pang-uunawa, na kami ay maging uliran sa aming mga pamilya, na nangungulo kami sa pagiging maunawain, Panginoon ko, dahil ikaw, Panginoon ko, inuunawa mo kami, Panginoon. Minsan kami ay maraming madali lang kami maguluhan ang aming mga isip, pero Panginoon ko, ikaw ay, Panginoon ko, matyaga ka. Pinagtsatsagaan mo kami, Panginoon ko, minamahal mo kami, inuunawa mo kami, at pinapagpasensyahan mo kami, at pinapatawad mo kami sa lahat ng aming mga kakulangan, Panginoon ko. Panginoon, tinataas namin ang mahihina sa amin, ang aming mga lula, si Lula Perfecta, Panginoon, tinataas namin sa iyo na patuloy siyang maging masayahin at punong-puno ng awit sa puso. Bigyan mo siya ng kaligayahan na umaapaw palagi, Panginoon ko, at ang kanyang espiritu ay, Panginoon ko, maging masayahin at punong-puno ng
kaligayahan, Panginoon ko, dahil siya ay nasa piling mo, Panginoon ko. At ang kanyang pagkanta-kanta na alay sa iyo, Panginoon ko, pagpalain mo at ipagpatuloy mo ang kanyang isipan. Bendisyonan mo siya ng mas lalong mahabang buhay at ang kanyang isipan ay laging maging maliwanag ang kanyang isipan, Panginoon ko. I-reserve mo ang kanyang isipan at ang kanyang kalusugan, Panginoon ko. At yun, mga iba naming mga kapatiran din na may mga sakit na nadidiskurahi at nangihina na minsan hindi nila nauunawaan kung bakit may mga ganun na pagsubok na nangyayari sa buhay nila. Panginoon, tinataas namin sa iyo na nabigyan mo sila, Panginoon ko, ng kaginhawaan, Panginoon ko, na bigyan mo sila ng espiritu na tahimik, Panginoon ko, at nakakarinig sa iyo at naiintindihan nila na ikaw mismo sinabi mo sa iyong mga salita na magkakaroon kami ng mga pagsubok sa buhay, pero sinabi mo, pinaalala mo na iyon ay nalampasan mo lahat yun, Panginoon ko. At kami rin, Lord, inihiling namin, Lord God, na bigyan mo kami ng lakas na malampasan lahat ng mga aming hinaharap na mga pagsubok, Panginoon ko. At ang aming mga kapatiran na nadidiskurahi dahil sa kakulangan ng materialistic things, kakulangan ng pangangailangan sa pamilya na, Panginoon ko, tinataas namin sa iyo na buksan mo ang iyong bendisyon at ipaabot mo sa bawat isa sa lahat ng mga nangangailangan at punuin mo ang mga kakulangan sa aming mga kapatiran, Panginoon ko. At ang aming mga kabataan, Panginoon ko, hinihiling namin at itinataas namin sa iyo, Panginoon ko, na panghawakan mo sila, Panginoon ko, dahil itong mundo na aming linalakaran ngayon ay sobra ng makasalanan. At ang aming mga kabataan ay nanganganib dahil ang mga turo dito sa mundong ito, maski sa batas, ang batas ay baluktot at ang mga turo sa eskwelahan, ang mali ginagawang tama, ang tama ginagawang mali. Panginoon ko, nandito kami sa kalagayang ito na nangangailangan kami ng iyong gabay, Panginoon ko, at panghawakan mo ang aming mga kabataan, Panginoon ko, na hindi sila maligaw ng landas, Panginoon ko. Ituro mo sila sa matuwid na landas, Panginoon ko. Nagmamakaawa kami, Panginoon ko, dahil ang aming kabataan, Panginoon ko, nakikita namin na sila ay napupuno ng mga turo sa mga ngayon na mga karunungan ng technology, Panginoon ko, at halos hindi na nila makilala kung ano ang tama, at halos na hindi nila alam kung may Diyos. Panginoon ko, hinihiling namin, Lord, na ang aming mga kabataan ay huwag mapapunta sa kapahamakan. At iyon, Panginoon ko, ay panghawakan mo. At bakuran mo sila, Panginoon ko. At ireserba mo sila dahil sila ay mga maglilingkod sa iyo sa hinaharap na panahon. Nagpapasalamat kami, Panginoon ko, at ang aming mga kababayan sa Pilipinas, mga naghihirap, Panginoon ko, sa mga buhay, Panginoon ko,
at saka sa kanilang pananampalataya, Panginoon ko, na hinihiling namin, Panginoon ko, tinataas namin sa iyo na bendisyonan mo sila ng matibay na pananampalataya, lalo na ang aming mga kapastoran doon sa aming inang bayan, Panginoon ko. At Panginoon ko, ang aming mga kabataan din na mga kapatiran, inihiling namin, Panginoon ko, na bendisyonan mo sila ng matibay na pananampalataya at akayin mo sila sa matuwid na daan, Panginoon ko. Magpadala ka, Panginoon ko, hiling namin at idinadalangin namin sa iyo na magpadala ka ng mga magtuturo na matuwid, Panginoon ko, at mga buong-buo ang puso na maglilingkod sa iyo, Panginoon ko, at mga tunay na mga tao na naglilingkod sa iyo, at ang kanilang pakay ay dalhin itong mga kabataan sa kaligtasan, Panginoon ko, na sila ngayon ay napapaligiran ng mga kadiliman, Panginoon ko. Hiling namin sa iyo, Panginoon ko, na magpadala ka ng mga sugo na magpapakilala sa kanila kung ano ang dapat na daan na mapuntahan nila at kung sino ka at kung paano sila maliligtas, Panginoon ko. At lahat, Panginoon ko, ang mga kapatiran namin, Panginoon ko, doon sa aming inang lupa, sa Pilipinas, Panginoon ko, umaharap ngayon dahil sabi nila ay panahon ng bagyo, Panginoon. Dinadalangin namin na itong mga bagyo ay huwag tumama doon sa lupa. Panginoon ko, ipatama mo doon sa dagat itong mga bagyo at huwag nang papuntahin doon sa lupa, Panginoon ko. Inihiling namin sa iyo, Panginoon ko, na huwag nang makapinsala itong mga bagyo, Panginoon ko. Dahil ang mga kapatiran at ang aming mga mamamayan doon sa aming inang lupa ay sobra-sobra na ang dinadanas na kahirapan dahil sa mga bagyong ito. Napakarami ng kasalukuyan ay naghihirap dahil sa pangyayari nitong mga bagyong ito ay sila ay natamaan at nawalan ng buhay at mga ari-arian at mga tirahan. Panginoon, hiling namin, Panginoon ko, na iligtas mo sila at walang buhay na mawala, Panginoon ko. At sinasabi ng balita na 16 na bagyo ang padating at may sinasabi pa silang super typhoon. Panginoon ko, itong mga sinasabi ng balita ay sana hindi magkatotoo at sana ma-dissolve ito lahat. Dahil ikaw ay makapangyarihan, Panginoon ko. Isang salita lang kaya mong baguhin lahat ng mga pangyayari. At ang mga bagyo sumusunod sa iyo, Panginoon ko. Sumusunod sa iyong salita, Panginoon ko. Idinadalangin namin, Panginoon ko, na yung mga masasamang panahon, Panginoon ko, ay pumasalaot na lang. Doon na lang sa walang matipinsala sila tumama, Panginoon ko. Kasi yun ay hinihiling namin sa pangalan Jesus na aming tagapagligtas, Panginoon ko. At ang mga kabataan na may mga sakit dahil sa epekto ng mga pangyayaring ito, Panginoon ko, dinadalangin namin ang kanilang mga kaligtasan at ang mga magulang na naghihirap dahil hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kasangkapan para tulungan ang kanilang mga batang may sakit. Panginoon, tinataas namin sa iyo at idinadalangin namin na ikaw ang magpuno ng kanilang kakulangan. At Panginoon, bisitahin mo ang mga tao na nakatira sa mga mahirap na lugar at ipaalam mo, Panginoon ko, na ikaw ay Diyos na may awa at nagpapatawad at bumibindisyon at ipakilala mo sa kanila, Panginoon ko, na hindi mo gusto na ganun
ang kanilang kalagayan at gusto mo na sila ay nasa piling mo at sila ay makatanggap ng iyong biyaya at mga bendisyon at sila ay mamuhay na sakop sa iyong pagmamahal, Panginoon ko. At sila ay nasa ilalim ng iyong batas at iyong kapatawaran at pang-uunawa at grasya. Lahat ng ito, Panginoon, na ipinapasalamat namin at idinadalangin namin. At lahat ng pagpupuri ay pinapaabot namin sa iyong trono. At ang aming Panginoong Hesukristo na nagpapasalamat kami ng walang katapusan na pagpapasalamat dahil kami ay tinubos niya at ilinigtas niya kami sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat kami ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen, amen. Salamat, Sister Connie. Sister Lai. Marina? Yeah. Pwedeng mag-close up in prayers. Pwedeng kumanta ka muna. Sige. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. Amen. 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 Salamat po, mahal na Diyos Ama, sa gabing ito, sa lahat ng inyong ginawa na pagpapagaling at pagdinig sa aming mga panalangin, Panginoon. Mga hinaing po ng inyong mga anak, mga karamdaman, mga bibigay ng kaluwagan sa kahinaan, kalakasan sa kahinaan, kaluwagan na sa paghihirap ng kalooban, Panginoon. Kaya ang inyong pong mga salita ay malamig na nakakapagpaginhawa sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming mga karamdaman, paghihirap ng kalooban at pagkagulo, nagpapalinaw po ng aming kaisipan na nagugulumihanan. Salamat po, Panginoon. Hinihiling po namin sa inyo na patuloy po ninyo kaming gabayan sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nakikinig sa malayong party ng daigdig, Panginoon. Magpatuloy po kayong sumubaybay sa aming lahat. At salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pagpapala, sa inyong dakilang pagmamahal. Katagpuin niyo po kami sa gitna ng aming mga pangangailangan. At sa gabing ito kami po ay muling umaasa na
kakatagpuin niyo po kaming muli bukas sa prayer line po, Panginoon, muli. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas, kasama po ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Lai. Pangalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line at ng Glory Tabernacle Church, kasama ang Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli, at tayo po ay magpapuri sa ating Panginoon.